Hello, good morning to everyone. I just want to thank the Lord for this opportunity na ibinigay niya sa akin na makapagbahagi ng kanyang salita. Kamusta na po ang bawat isa? Ilang buwan na lang magbe-bear na po. Lalabas na si Jose Marichan. Tayo po ba? Nakalabas na po ba? So, batiin ko muna kayo ng maligayang Pasko in advance. Gusto ko pong unahan si Jose Marichan bago po siyang lumabas. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Tulog po natin sa Panginoon ang gagawin natin sa umagang ito. Most Heavenly Father, Lord, salamat, salamat. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa oras na ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa lahat ng mga biyaya na inyo pong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. Lord, sa umagang ito, kung may nakikita kayo, Panginoon, na hindi ka nais-nais, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga nagawa namin, mga pagkukulang sa aming pananalita, sa aming pagkilos, sa aming pag-iisip. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Dalangin namin sa umagang ito, manahan po kayo sa bawat isa sa amin, sa mga nakikinig, Panginoon. Lord, you know their needs, Panginoon. Tugunin niyo po ang lahat-lahat ng kanilang pangangailangan at ang inyong lingkod sa umagang ito, kasihan niyo po, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu. So Lord, maraming salamat sa inyo namin binabalik at inaalay ang lahat ng aming gagawin sa oras na ito. We pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. So sa umagang ito, sino po dito yung na-in love na? Feeling in love ngayon? Or may in love pa lang? Dahil ang aking topic po sa umagang ito ay God is my first love. So di ba ang sarap ng pakiramdam na in love, di ba? Lalo na sa stage ng courtship na nililigawan ka ng iyong minamahal, di ba? Na talagang susuyuin at hahamakin ng lahat para makuha lang yung matamis mong oo. Then, nung stage naman na mag-boyfriend at mag-girlfriend, iba naman din yung kilig moment na yun. Na talagang nandun yung HHWW na holding hands while walking, na parang naglalakad kayo sa cloud9 ng Antipolo, na kahit yung pinakain nyo lang is cornic or mani, ay enjoy nyo dahil kasama mo yung minamahal mo, di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Pero the other day po, may nakita po akong isang mag-asawa dun sa SM. Itong lalaking ito, ang bilis niyang maglakad. Kaya sinabihan siya ng kanyang asawa, Daddy, hintayin mo naman ako. Alam niyo po ba yung sagot ng lalaki? Ang bagal mo maglakad, sabi. Bahala ka, hintayin na lang kita dun sa itaas ng Watson. So, ang lakas ng boses niya, tas bigla na lang siyang umalis na parang ako din, gusto ko siyang habulin at para batukan ba. Na para bang tuloy yung babae na lungkot, umupo na lang muna dun sa baba. Tapos, para 'di ba, dati sinusuyo ka, inalalayan ka, yung pag-upo mo, pagsasakay ka, 'di ba, na talagang binibigay nila yung best nilang pag-ibig sa'yo. Pero bakit nung dahil kasi yung babae parang nag-chubby na rin, tapos 'di ko alam kung may sakit. So, parang nakakalungkot. Bakit ba? Dahil sa sobrang tagal na ba ng kanilang relasyon at nawala na yung first love nila, na para bang bakit gano'n? 'Di ba dapat nga sweeter as the years go by, na dapat 'di ba, ako nabi-bless ako 'pag may nakikita akong senior na talagang napaka-sweet pa rin. Although siyempre ngayon hindi natin sila nakikita, pero nung nakakalabas sila, may nakikita po ako, wow, tuwang-tuwa po ako, lalo na yung sa escalator na magkahawak pa sila. Tapos pagkakain na talagang 'pag minsan nagsusubuan po sila ng french fries na kahit nasa Jollibee lang o sa mga fast food sila kumakain, napaka-sweet pa nila. Tapos ngayon, 'di ba, parang 'di ko alam, parang madalas na may naririnig ako na hindi na sila magkatabi kasi nasisikipan na sila sa kama daw. Na para bang dati kahit na regular lang yung kama mo, hindi pa king size, queen size,
gustong-gusto niyong magkatabi, pero ngayon parang hiwalay na yung puti at itim, 'di ba? Dahil sa dami na ba ng kwarto ng bahay niyo at kayo ngayon magkahiwalay na, parang nakakalungkot. Nawawala na yung igting ng pag-ibig nila sa isa't isa. So this morning po, our text for today is found in Revelation 2:4 sa Good News Translation po na ang sabi, "But this is what I have against you. You do not love me now as you did at first." At gusto ko din basahin sa Tagalog translation po ng sinasabi po, "Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na." So dito po sa chapter 2 po ng Revelation, ito po'y pasimula para sa sulat sa 7 churches po. So yung unang, the first letter is to the Church of Ephesus, at ito po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Ang mga taga-Ephesus po, sila po ay they were hardworking but they no longer had the same passion for Christ as what they first believed. So nandun na wala na yung passion nila nung una nilang nakilala ang ating Panginoon, at their work was no longer motivated by love. So wala na rin yung pag-ibig. So tayo po, kamusta na po yung ating first love sa ating Panginoon? Nandoon pa rin po ba yung init ng pag-ibig natin sa Panginoon? O katulad din ng isang mag-asawa na pag tumatagal, nawawala yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Yes, nandiyan ka pa rin naman, hindi ka pa rin naman total ba nag-backslide, pero ma-attend ka pa rin, nag-join ka pa rin sa lahat ng mga activities. Pero bakit ba natin ginagawa ang mga bagay na yon? Unang-una ba dahil leader ka, pastor ka, or dahil walang gagawa at na-assign ka? Pero wala na dun yung love katulad ng mga taga-Ephesus, or kaya dahil nandun yung mga kakor mo, so magjo-join ka, di ba? O kaya pag minsan din, nais mo lang din, merong takpan sa ginagawa mo na dahil may sin na nagagawa, pero God knows everything, mga kapatid. God knows our motive. God knows everything. Walang maitatago po sa ating Panginoon. Alam niya po, batid niya po ang lahat ng bagay kung bakit natin ginagawa ang isang bagay para sa Kanya. Pero naniniwala din po ko na sa isang Kristiyano, dumadating din po yung panglalamig na katulad ng mga taga-Ephesus, ng mga spiritual dryness na nandyan ka, yes, pero wala na ba yung igting? Nalaala niyo po ba nung una yung nakilala ang ating Panginoon? Di ba? Grabe. Ako naalala ko, college days po ako noon na nakilala ko po ang ating Panginoon, na talagang nung college days. So, nung nag-aaral po ako, membro po ako ng IVCF dun sa PLM, na pinag-aaralan ko po yung InterVarsity Christian Fellowship, na talagang pagkatapos namin ng aming klase, dumidiretso po kami sa Fort Santiago o kaya sa Luneta. Kasi di ba matao po doon, talagang wow. Grabe, na talagang nandun yung init mo, nandun yung guts mo, nandun yung boldness mo to share the word of God. Kasi parang punong-puno ka na gusto mong mailabas yung na-experience mong pag-ibig sa ating Panginoon. Na noon, hindi ako nahihiya na kahit na sino yung makasalamuha mo, na sinong makausap mo, isi-share mo. Dati pa nga yung gamit na tracks no, yung 4 loaves pa, na talagang mararamdaman mo na talagang you are so excited sa gawain ng Panginoon. Tapos din, nung nag-work din, parang bumagsak din dahil naging busy din. Parang nawala. Nandun ka pa rin naman pero hindi na di tulad nung dati, yung first love mo sa ating Panginoon. Na pag inassign ka, yes, oo ka.
na lahat ng bagay gagawin mo para sa kalwalhatian ng Panginoon. So, meron po akong 3 bagay dito na nagawa na every time we experience yung parang spiritual dryness, na spiritual coldness, nawa ito po yung gawin po natin at ito din po nakatulong din po sa akin. Yung 3R po. Yung unang po is remember. Alalahanin po natin yung pag-ibig ni Lord sa atin, yung ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo na binigay niya yung buhay niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat na binigay niya na hindi siya dapat ang mapako sa krus. Pero binigay niya dahil mahal ka niya. Sasabihin mo, hindi ko nararamdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, ngayon, pandemic na to, kung buhay ka, yan yung pag-ibig ng Panginoon. Ang dami na pong namatay. Ilang milyon na po, pero tayo buhay pa. So sasabihin mo na hindi ka mahal ng ating Panginoon. So nandun po yung pag-ibig, saka yung provision niya, diba? Hindi siya nagkulang. Doon ako naiiyak na every time na malaala mo na hindi tayo ginutom ng ating Panginoon. Naalala ko, ewan ko, eto regarding sa provision, talagang although matagal na, pero eto yung bumabalik sa akin. Naalala ko nung bata po kami, tagal na, diba? Nung nasa Tayuman po kami na umuupa ng bahay, na wala po kaming personal na CR, na nakiki-CR po kami sa public CR. So, ang hirap po nun. Kung sana malapit pa, malayo-layo din, parang mula dito hanggang kina Daddy, lalakarin namin. Tapos yung CR pa, napupuntahan mo, tapat pa ng basketball court na ang daming mga lalaki. So ako pag minsan, mahihiya pa ako nun. Iikot pa ako nun para hindi ako makita. Pero papasok yung bola na syempre wala din, useless din yung pag-ikot mo. Kaya parang nung time na yon sabi ko nga, Lord, nawa magkaroon kami ng CR. Yung simpleng panalangin na although hindi ko pa kilala si Lord, elementary days, pero yun yung pumapasok sa akin na talagang ang hirap ng buhay. Pero nakita ko, bago naman mag-high school or mid-elementary na, di ko alam kung ilang taon na, nagkaroon naman din kami ng sariling CR sa bahay. So, yung parang ganon, na parang makikita mo yung goodness, yung faithfulness ng Panginoon, na hanggang ngayon naman, hindi tayo ginutom. Pero na po bang nagutom sa atin? Kasi isa yun sa pangako niya na walang mga anak niya na magugutom. Kasi yun yung pag-ibig ng Panginoon. Parang sa magulang, di ba? Hindi niya hahayaan na magutom ang kanyang mga anak. Ibibigay niya yung food niya. Ganon din ang ating Panginoon na hindi niya hahayaan tayo magutom. So yung pagpalaala mo yung pag-ibig ng Panginoon na hindi kanya pinabayaan, talagang manunumbalik ka sa Kanya. So yun po, una-una po, alalahanin po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Then second po is recharge. Magpa-recharge po tayo sa ating Panginoon. Diba katulad ng cellphone na nalolobat, na empty ba? Diba mga ilang percent pa lang, tina-charge na natin. Kung minsan pag nararamdaman na natin na parang wala na tayong ganang magbasa ng Bible, wala na tayong ganang manalangin, pa-recharge na po tayo sa ating Panginoon na naniniwala ako, there is no shortage pag naka-charge po tayo sa buhay na Diyos. Naka-supercharge po tayo. My battery is an everlasting battery. Ang kailangan lang po natin ay lumapit po tayo sa Kanya, pa-recharge po tayo sa Santong Espiritu. And lastly po is letter R is repent. Dahil isa din po yan na nagiging dahilan kung bakit po tayo nanlalamig. We need to examine our heart, our thoughts, na talagang aminin natin dahil God is napakabuti ng Panginoon. Whatever, kung ano man yung mga kasalanan na gagawa natin, nandyan siya na handa niya tayong patawarin. So mga kapatid,
unang-una, remember, recharge, and repent. Nawa po, hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon niyo po sa ngayon. Sabihin yung napakainit niyo, wow, thank you Lord, salamat, magpatuloy po kayo. Or kaya ngayon, nakakaramdam kayo na parang, yes, nandyan ka, nagjo-join ka, pero 50-50, ramdam mo, wala na doon yung excited, wala na doon yung excitement ng paglilingkod sa ating sa ating Panginoon. Wala na yung first love, 50-50, mahirap din po yun. Or kaya totally, na lumayo ka sa Panginoon. Mga kapatid, nandiyan po yung kamay ng Panginoon. Handa po kayong yakapin at tanggapin. Ang kailangan lang natin, tayo po'y manumbalik. Dahil siya po yung Diyos ng pag-ibig. Kaya nawa po, kung ano man yung sitwasyon niyo po ngayon, alam po ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin, i-admit po natin na tayo po ay nagkukulang. Hindi na hindi na ganun kaigting yung pag-ibig natin sa Panginoon. Nawa nga, yun din yung desire ng puso ko, yung first love na nandoon na manumbalik muli tayo sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Kikita niyo po yung puso ng bawat isa. Yung desire po namin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kayo nga po, Panginoon, ay siyang tumulong sa amin. Lord, kung may mga spiritual dryness, spiritual coldness po sa bawat isa, Lord, panumbalikin niyo muli yung igting namin, yung pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magawa namin yung nais mo para sa amin, yung mission niyo po para sa amin. Nawa we can give the best, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, na hindi lang namin ginagawa, Panginoon, ang isang bagay, Panginoon, para sa sarili namin, kundi para, Lord, ginagawa namin dahil nais namin kayo paglingkuran, mahalin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito to remind us, Panginoon, na kayo nga po ang aming Diyos ng pag-ibig. Salamat, salamat, and we praise you and we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. So muli, magandang umaga. Shalom. God bless po.